Samantala, nakipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa mga miyembro ng gabinete para talakay ng rehabilitation and recovery plan sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Narito po report ni Cara David. Muling dinala ng Department of Trade and Industry ang diskwento caravan sa Tacloban, Leyte ngayong araw. Bukod sa basic goods, makakabili na rin doon ng ilang materyales sa paggawa ng bahay tulad ng yero at plywood. 50% ang diskwento rito kumpara sa mga mabibili sa ordinaryong hardware store. May ipinaliwanag naman si DTI Region 7 Director Aster Caberte sa puna ng ilan na bakit pa ibinibenta sa halip na ipamigay na lamang ang mga produkto sa caravan. It's not the Department of Trade and Industry selling these basic commodities. We have we got the partnership of very big manufacturers who regularly meet with the Secretary of DTI to be able to help us bring these basic commodities to the communities. Tutungo ang caravan sa Borongan, Eastern Samar sa susunod na linggo. Nagsasagawa naman ng dental at medical mission ng Philippine Army sa lungsod. May libreng check-up ang mga sundalo sa mga evacuee sa convention center. Naroon din ang mga kinatawan mula sa pamahalaan ng Japan kasama ang taga-World Health Organization at UNICEF para magbigay ng libreng bakuna laban sa measles at polio sa mga evacuee. Binuksan naman ngayong araw ang Relief Operations Hub sa Catbalogan City, Samar. Kanina, sako-sakong NFA rice ang na-deliver. Ang family packs naman ay pinamimigay sa kada nasa landang pamilya ay may lamang 6 na kilong bigas at 6 na delata. Pinag-aaralan naman ng PNP ang posibleng pansamantalang pag-pull out sa mga local police sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo para sumailalim sa stress debriefing. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak, depende ito sa kalalabasan ng ginagawang pagsusuri sa kanilang local police sa mga lugar gaya ng Leyte at Samar. Maaari daw dalhin muna sila sa Cebu o sa Maynila para maipahinga ang kanilang katawan at isipan. Tiniyak naman ng PNP na may mga hahaliling pulis galing sa ibang rehiyon para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa mga maiiwang lugar. Sa pakikipagpulong naman ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang gabinete, ipinresenta ang Yolanda Rehabilitation and Recovery Plan. 6 na aspetong tinututukan, kabilang na ang shelter at reconstruction, power restoration, livelihood and employment, resettlement and psychosocial care, environmental protection at resource generation and allocation. Pinangunahan ni Secretary to the Cabinet Rene Almendras ang Post-Disaster Needs Assessment. Naatasan naman ng DOST at DOJ para alamin kung bakit 90% ng casualty sa bagyo ay mula sa Leyte. Cara David, GMA News.